Hi everyone, good morning. So our Bible verse for today is about Luke 8 verse 1 to 3. At sabi dito, after this, Jesus traveled about from one town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. The 12 were with him, and also some woman who has been cured of evil spirit and diseased. Many are Magdalene, from whom 7 demons had come out. Jonah, the wife of Zuza, the managers of Herod's household, Susanna, and many others. These women were helping to support them out of their own means. So, patungkol ang verse po natin ngayon is patungkol sa babae. Usually po kasi, in Christ, there is a male and female. Pero, may tinatawag kasing complementarian and egalitarian. So, sa complementarian is, hindi inaalaw yung mga babae na mag-lead sa church. Pagdating sa church ng mga complementarian, they are silent. Hindi sila pwedeng maging leader or maging bosses ng church. Ang maglilid talaga lalaki at magpapasakop ang babae sa lalaki. Pagdating sa egalitarian, yung babae potential talaga siya na meron siyang kakayahan mag-lead sa church, and at the same time ang lalaki nagpapasakop sa babae. So there are many differences, but in Christ there is a male and female both. Okay? So, pwedeng sa egalitarian kasi, pwedeng maging pastor ang babae. Pwedeng maging head pastor. Sa complementarian, head ng family ang lalaki. Sila ang leader ng tahanan. Ang babae, ang asawang babae, nagpapasakop sa kanyang asawang lalaki. Supporter ang babae. Sa egalitarian naman, mutual submissions, parehas nagtutulungan. Ang mga babae naniniwalang pwede silang maging head of the family. Ang lalaki ay nagpapasakop sa babae. So sabi nga sa Ecclesiastes 4:11-13, so Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers to equip his people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we reach an unity, the faith, and in the knowledge of the Son and God, became mature, attaining to the whole measurement of full of Christ. So, maraming babae sa naguro, mga evangelist, diba? And sabi sa Romans 16:7, great Antodocius and Junia, my fellow Jews who have been in prisons with me, they are outstanding among the apostles, and they were in Christ before I was. So, si Junius, isang babae na apostol. Okay? Kumbaga parang dito is lahat ang babae binibigyan ng karapatan kasi may kakayahan silang maglingkod sa Diyos. Sa church, sobrang dry ang church kapag hindi active ang babae. Kasi ang babae, ang nagbibigay ng emotional support, ng caring emotional support. Sila yung merong kakaibang strength na nagbibigay at binibigay sa church, nagtuturo ng may care. Kumbaga, yung mga babae, hindi dito iniitsapwera ni Jesucristo. In fact, ang mga babae, financial support ni Jesus Christ na ating Panginoon. And sabi nga dito, after this, Jesus traveled about from one town to the village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. The 12 were in him, and also some women who had been cured of evil spirits and disease, like Mary, called Magdalene, from whom 7 demons had came out, Jonah,
the wife of Zusa, the manager of Herod's household, Susanna, and many others. These women are helping to support them out of their own means. Okay? So, these women will helping to support out of their will. Sa Bible, particularly supported and si Jesus an apostle yung yung babae. So, we have to recognize the value of gift of woman. Sa egalitarian, either egalitarian or complementarian yan. Pinapayagan kasing sa egalitarian, pinapayagan magturo ang babae. Pero sa complementarian, silent lang talaga sila. We have to recognize the value of the woman. We have to unleash the power of the woman. Marami kasing kakayahang gawin ang mga woman na hindi kayang gawin ng mga lalaki. Kaya sabi nga sa Titus 2:3-5, likewise, teach the older woman to be reverent in the way they live, not to slanderers or addicted to much wine, but to teach what is good. Then they can urge the younger woman to love their husband and children. So be self-controlled and pure, to be busy at home, to be kind and subject to their husband, so that no one will malign the word of God. Maglain the word of God. So, sinasabi ni Paul kay Titus to empower yung mga babae. Sila kasi may effective sa pagtuturo sa kapwa nilang babae upang kanilang maturuan at ibigin ang kanilang mga asawa. Pero, pag ang babae ang nagsabi, iba kasi, kumbaga parang merong impact pagdating sa kapwa babae. Merong same language. Kaya dito sinasabi ni Paul kay Titus na turuan yung mga babae, matatandang babae. Kasi meron silang language na sila lang yung pwedeng umintindi sa kapwa nilang babae. Dito sa verse na to, ina-unleash yung power ng mga babae, lalo na yung mga nakakatandang babae. So, we have to start complementing, not competing. Meron kasi mga lalaki nakikipag-compete sa mga babae. So, maganda tulungan, lalo na pagdating sa tahanan, sa iglesia, na pwedeng mag-complement to each other. Learning the power, so, yung learning the power of complement to each other. I hope this verse you learn something. Thank you everyone and God bless.